Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 26 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang matinding labanan sa pagitan ni Noel at Koga, napansin ni Noel ang posisyon ni Koga at nakilala itong katulad ng ginamit nito laban kay Alma sa nakaraang laban. Habang nasa labas ng Imperial Capital, nag-research si Noel tungkol sa bladesman na trabaho ni Koga at natuklasan ang nakamamatay na kakayahan ng Aizen, isang atake na malaki ang bilis at lakas na inilalabas mula sa kaluban ng espada. Alam niyang hindi siya mapoprotektahan ng kanyang Black Dragon Coat laban dito, kaya kinailangan niyang mag-isip ng masusing estratehiya sa laban na ito. Sa kabila ng panganib, handa na si Noel sa kanyang plano, na naisip niya mula nang ideklara ni Koga na ito na ang kanilang huling laban. Upang malito si Koga, sinimulan ni Noel ang usapan sa isang kakaibang payo tungkol sa paggamit ng balat ng orange para tanggalin ang mantika. Si Koga, bagaman naguguluhan, ay napaisip kung tama ba ang narinig niya. Pero sa isang kisap mata, ginamit ni Noel ang pagkakataon at biglang umatake. Hindi inaasahan ni Koga ang kilos ni Noel kaya't saglit siyang natigilan. Ang kakaibang taktika ni Noel ay gumana. Sa isip ni Noel, ang tensyon ni Koga ay bahagi ng kanyang binhing itinanim, isang psikolohikal na patibong para pagdudahan ni Koga ang dalaw niya. Alam ni Koga ang reputasyon ni Noel bilang isang tusong taktiko, kaya nakaramdam siya ng kaba na lalong nagpabagal sa kanyang reaksyon, at nagbigay ng pagkakataon kay Noel na makalapit bago pa siya makahugot ng espada ng buo. Nang makalapit na si Noel, natanto ni Koga na hindi na niya magagamit ang Aizen sa ganitong distansya. Hindi natakot si Noel at nagdesisyon na gumamit ng puwersang pisikal upang pabagsakin si Koga. Nang tumama ang espada ni Koga sa braso ni Noel, wala nang nagawa si Noel kundi pigilan ito gamit ang kanyang sariling lakas upang hindi ito tuluyang magamit ni Koga. Lubos na nagulat si Koga sa tila baliw na taktika ni Noel, pero pinilit niyang makawala at ipinagpatuloy ang laban. Gumanti si Koga ng atake, ngunit mabilis na umatras si Noel. Dahilan para tamaan ni Koga ang mga nakatagong ice bullets na itinanim ni Noel. Sa bawat tama, ang mga ice bullets ay nababasag at nabalot ng yelo si Koga. Dahilan upang siya ay maipirmi. Habang nagpupumigla si Koga mula sa yelo, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, ang kanyang pagkabata na puno ng pagsunod sa kagustuhan ng kanyang mapang-abusong ama, ang kanyang pakiramdam na siya'y walang magawa para lumaban. Bagaman siya'y isang malakas na mandirigma, lagi siyang nakaramdam ng kahinaan at lagi lamang sumusunod sa utos. Naiisip niya ang tapang ni Noel, na kahit isa lamang talker, itinuturing na pinakamahina, ay hindi natatakot humarap sa mga makapangyarihan. Ang kakayahan ni Noel na lumaban sa mga matitinik na kalaban, kasama na ang Yakuza, ay kabaligtaran ng kanyang pagiging sunod-sunuran, kaya't humanga siya sa lakas ng loob ni Noel. Naisip niya kung kaya rin ba niyang lumaban para sa kanyang sariling kalayaan kung siya ay katulad ni Noel. At kung kaya rin ba niyang suwayin ang kanyang ama at humingi ng respeto, samantala may mga naalala rin si Noel tungkol sa kanyang nakaraan at pagsasanay. Inalala niya ang isang teknik na itinuro ng kanyang lolo, ang Roaring Thunder, isang makapangyarihang tendi na may lakas na natipon mula sa ikot ng katawan at idinirekta ito sa puso ng kalaban. Gamit ang matinding lakas at tamang pagbitaw, inatake niya si Koga, na ikinagulat ng mga manonood, kasama si Reyes at ang kanyang mga tauhan. Napuno ng pagkamangha ang mga nanonood nang makamit ni Noel ang tagumpay. Si Fenocchio, ang nagtatanghal, ay nagpahayag ng panalo ni Noel, habang si Albert ay hindi makapaniwala at nagmadaling umalis. Pagkatapos ng laban, si Alma, na kanina pa nag-aalala, ay agad na tinulungan si Noel sa kanyang mga sugat at pinagsabihan ito sa pagtaya ng kanyang buhay. Ipinaalala niya kay Noel na bilang command tower, ang kanyang tungkulin ay magplano, hindi makipaglaban ng harapan, at sinabi na dapat niya itong hinayaan na lamang na siya ang lumaban. Bagaman ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili, tinanggap niya ang mga alalahanin ni Alma at nangako na mas aasa sa kanya sa susunod at pinanumpaan ito sa alaala ng kanyang lolo.
Natuwa si Alma at ipinangakong susuportahan si Noel bilang kanyang ate, kahit na pabiro siyang pinabulaanan ni Noel. Naging usapan nila ang tungkol kay Albert, na patuloy na tinutugis ng Gambino family. At inisip ni Noel na makakamtan na rin ang hustisya para kay Chelsea, na pinapatay ni Albert. Umaasa siyang makakapahinga na ng payapa si Chelsea. Si Rayos, isang miyembro ng Gambino family, ay lumapit kay Noel pagkatapos ng laban nila ni Koga ay nagpasalamat ng taos-puso, ipinahayag ang kanyang paghanga sa tapang ni Noel. Pinasalamatan niya si Noel sa kanyang ginawang pagliligtas sa pamilya at nangakong habang buhay na ipagpapasalamat ito. Pakiramdam ni Noel na sa pamumuno ni Rayos, ang Gambino family ay muling magiging kagalang-galang tulad ng dati nitong pamamahala bago naging masama ang reputasyon dahil kay Albert. Habang nagpapahinga si Noel, nilapitan siya ni Finocchio at inanyayahang makipag-usap ng pribado. Sa kanyang makulay na estilo, muling inalok ni Finocchio si Noel na sumali sa kanyang pamilya, binibigyan siya ng oportunidad hindi lamang para maging miyembro kundi pati na rin pamunuan ang Gambino family. Sa isang bungisngis, tinanggihan ni Noel ang alok, ipinaalala kay Finocchio na siya ay isang 16 na taong gulang lamang. Hindi alintana ni Finocchio ang edad at sinabing ang mahalaga ay ang puso at determinasyon ni Noel. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Noel, tinanggap ni Finocchio ang desisyon ni Noel ng may paggalang. Bago umalis, nagpakilala si Finocchio at sinabi na ang kanyang trabaho ay isang punisher. Isang A-rank na posisyon sa scout class. Bagaman mas mahina sa karamihan ng mga mandirigma, nagtataglay ito ng mga natatanging abilidad na kapaki-pakinabang sa laban at pati na rin sa aliw ng mga manonood. Nagbigay siya ng munting palabas, kumuha ng isang panyo, at iniligay sa kanyang at sa 3 segundo lumbas ang isang puso at sinabing ito ay ang puso ni Noel, at dito nagtatapos ang chapter 26 ng The Most Notorious Talker. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment down below. At salamat sa pagtangkilig sa akin.